So, magandang araw sa ating lahat. So, bago ako magsisimula sa ating talakayan ngayong araw, nais ko muna magpakilala kung sino ako. So, ako nga pala si Ginoong Loren Dedicatoria, o tawagin niyo lang akong Ginoong Dedicatoria. So, bago ang lahat, ay nais ko muna suriin niyo kung ano ang mga salita ito. Ito ba ay gamit ng teknolohiya o traditional na salita? So, ang katawagan nito ay text, talk, or tapat na usapan. So, una. Plural to base. Okay, so, ano ito? Ito ba ay gamit ng teknolohiya o traditional na salita? Galing. So, pangalawa, kumusta ka na? So, ito ba ay gamit ng teknolohiya o traditional? Teknolohiya. Magaling. So, Gigi tayo mamaya. So, ano ito? Gamit ng teknolohiya o traditional? Gamit ng teknolohiya. Ang pangapat, ano ang balita sa iyo? So, sa piling mo, ano ang salita niyan? Dahil may ginagamitan ito, panandali ang salita. Ito ay gamit ng teknolohiya. So, ang pang-lima naman, walang pasok, thanks God. So, ano yan? Ito ay gamit ng teknolohiya. Una, ingat ka lang. So yung palagay, ano yan? Ito ba ay gamit ng teknolohiya o traditional? Magaling, traditional. So, BRB. So, ilang po. So, ibig sabihin ng BRB ay be right back. So, ano ito? Ito ay galing sa teknolohiya. Magandang umaga. So, ano sa tingin mo ito? Ito ba ay traditional o ginagamit ng teknolohiya? Ito ay traditional. So, magaling. Dahil nasagot nito ay tama. So, magtatanong ako, kung may naaalala pa ba kayo sa nakaraang talakayan natin? So, sino? Magaling. Dahil naalala nyo ang nakaraang talakayan natin, ay mag-uumpisa tayo sa panibagong talakayan. Na kung saan magsusuri muna kayo ng dalawang larawan na yan. Ano sa tingin nyo ang dalawang larawan na yan at ano ang pinagkaibahan ito? Magaling. Ito ay humihingi ng kapatawaran. At sa unang larawan naman, ito ay ginagamitan ng papel at panulat. Sa pangalawa naman ay teknolohiya na gawin mo ay cellphone. Kaya mabilis na lang mag-chat. Ang pinagkaibahan niyan ay ito ay traditional at may gamit ng teknolohiya. So, hindi natin mabubuo ang ating talakayan kung wala ng alayunin. So, maaari nyo bang basahin isa-isa ang alayunin na ito? Una. Pangalawa. Pangatlo. Hinihingi ko ang iyong operasyon para mabuo natin o matamo natin ang mga layunin na ito. So, ating alamin ano nga ba ang gamit ng teknolohiya sa ating bansa. So, ang gamit ng teknolohiya ay tumutukoy sa mga paraan kung paano ginagamit ang mga makabagong kagamitan, kaalaman o sistema upang mapadali ang gawain, makapagkomunikasyon, makalikha ng produkto, at makapag-imbak o makapagpalitan ng impormasyon. Ginagamit ito sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, kalusugan, negosyo, at komunikasyon upang mapabuti ang kalidad ng buhay. Sa madaling salita, ang teknolohiya ay ginagamit upang mas mapabilis ang ating mga gawain katulad ng pagkomunikasyon sa ibang bansa. Hindi kagaya dati na magsulat ka pa para ipadala, mga ganoon. Mga halimbawa ng gamit ng teknolohiya. So, una, edukasyon. Ginagamit ang computer at internet para sa online learning. So sa edukasyon, mahalaga ito dahil mas napakabilis pa ang pagkuha ng mga impormasyon sa buong sulok ng mundo. So hindi kagaya dati na kailangan pa natin pumunta ng library upang magsaliksik ng mga kasagutan. So, sa pangalawa naman,
sa komunikasyon. Ginagamit ang cellphone, email at social media. So, mahalaga rin ito sa mga gustong mabilis ang kanilang mga gawain katulad ng mga teknolohiya na yan, na cellphone. Kaya isang click mo na lang ay mag-aaga na itong pupunta ang isinulat mo sa taong gusto mong sulatan. At hindi kagaya dati na magsusulat ka pa ng maraming papel upang ipadala at maaaring maghintay ka ng ilang araw upang matanggap mo ito. So, pangatlo, sa negosyo, ginagamit ang software para sa accounting o investment. So, hindi kagaya dati na simpleng nagsusulat lang ang isang tao kapag nagsusuri ka ng mga produkto na iyong isinusulat. Kaya sa panahon ngayon ay may kagamitan na kagaya na lang ng laptop or tablet na type na lang upang mapabilis ang kanyang pag-invent dito. Ating alamin ang epekto ng teknolohiya sa pagbabago ng wikang Pilipino. So, may dalawang uri ang epekto nito. Ito ay positibo at negatibo. So, sa una, magsisimula tayo sa positibo. So, ang positibong epekto ng teknolohiya, una, mas mabilis ang komunikasyon, mas mapadali at mabilis ang pakikipag-ugnayan gamit ang Pilipino sa text, chat at social media. So, kapag may taong gusto mo nang bigyan ng mga salita o mga sulat na nanggaling sa iyo ay hindi ka na lang magsusulat. Ito ay send mo na lang, magta-type ka na lang sa cellphone mo, laptop, or iba pang teknolohiya na mayroon ka. Ang pangalawa, pagpapalagaan ng wika sa digital platform katulad ng YouTube, Facebook, TikTok at iba pang mas maraming nilalaman ng likha gamit ang Pilipino. Tulad ng mga vlog, tula, kwento at balita. So, hindi kagaya dati na bibili pa tayo ng mga newspaper, magazine para malaman natin kung ano nga ba ang takbo ng bansa, kung ano nga ba ang nangyayari dito. So, kagaya na lang ngayon na tanging social media or mga teknolohiya na nagbibigay sa atin ng mga impormasyon. Kaya sa YouTube na mayroong nagbabalita at iba pa. So, pag-usbong ng mga bagong bokabularyo. So, nagkakaroon ng mga bagong salita, ekspresyon, tumutugon sa mga bagong karanasan ng teknolohiya. Halimbawa nito, i-download mo yan. Nag-live siya sa Facebook. Ang mga halimbawa niyan ay mga makabagong teknolohiya na dahil umunlad ito ay mga bagong bokabularyo dahil sa pag-unlad ng mga teknolohiya at mas pinapalaganap pa nila ang makabagong mga salita. So, pagtangkilik ng mga kabataan sa sariling wika. So, may mga ilan pa rin mga Pilipino o mga kabataan na gumagamit pa rin ng mga salitang Pilipino ngayon. Hindi lang sa mga taong may alam na tungkol sa Pilipino at sa mga kabataan rin. So, dadako naman tayo sa negatibo ng epekto ng teknolohiya. So, pagkalimot sa formal na anyo ng wika, maraming kabataan ang hindi sanay sa tamang gramatika, baybay at struktura ng formal na Pilipino. So, maraming kabataan nga lang na hindi na tama ang kanilang pagbaybay sa mga o struktura sa pagsulat. Kagaya ng mga salita na binibigyan nila ng maikli na lang, kaya mas napapabilis nila ang kanilang pag-chat. At hindi rin tama yan dahil nakakalimutan na natin ang formal na struktura ng wika. So, pagdami ng Taglish at banyagang salita, nakakaluan ang Ingles at Filipino sa araw-araw na komunikasyon. Kaya minsan ay naging hilaw o hindi buo ang paggamit ng salitang wika. So, sariling wika. So, dahil sa mga teknolohiya ay may mga ilang tao pa rin na nagsasalita ng
tsaka nilalagyan ng mga Ingles. Katulad na lang na where na yun, nasan na yun, mga ganyang mga salita. At feeling nila ay astig pakinggan. So, pagkakaroon ng maling baybay o pagbaybay, binisaya ng Ingles. Halimbawa rito ay mga EX text na ibig sabihin ay text ba yan? So, good AM, musta na you. Hindi ito makakatulong sa wastong pagsulat ng wika dahil iniiklingan nila ang mga salita. Hindi ito formal dahil hindi ito tamang struktura ng wikang Pilipino sa pagsulat. So, pagkawala ng ilang salitang katutubo dahil sa mas ginagamit ng modernong salita, unti-unti itong nalilimutan ang mga katutubong salita. At kaya ito, dahil rin sa teknolohiya, mas na-apply natin ang mga makabagong mga salita o dialekto. So, kinakalimutan na rin natin kung ano nga ba tayo o ano nga ba ang pinanggalingan natin at ano rin ang ginamit natin upang tayo ay maging Pilipino. So, at yun lang, nagtatapos ang ating treken at may isang katanungan muna ako. Gusto nyo ba maging blockit muna tayo? Dahil dyan, mag-blockit muna tayo. Magaling. At dahil nasagot nyo na ang mga kasagutan sa blockit ay may huling katanungan talaga ako na gusto kong niyong sagutin ito. Sa iyong palagay, bakit nagbabago ang wikang Pilipino dahil sa mga teknolohiya? Ano sa tingin niyo? May ilan ba na gustong sumagot? Magaling. Dahil nagbabago ang wikang Pilipino dahil ito sa teknolohiya. At mas pinapaunlad pa ng teknolohiya ang mga makabagong salita o mga ilang struktura ng wikang Pilipino. So, may hinanda akong takdang aralin. Meron nga ba akong inahanda o wala? Paumanin ngunit wala. At dahil natapos na natin ang kalakayan ngayon sa araw na ito, ay nais kong ating balikan ang mga lalilin kung ito ba ang ating natamo. So, maaari nyo bang basahin ang una? Atin ba itong natamo? Magaling. Atin itong natamo. Pangalawa, tama. Ito ay ating natamo rin. Ang pamuli, tama. Yan ang huling katanungan ng ating nasusukat kung talagang nauunawaan talaga ang ating kalakayan. So, dahil dyan, at yun lang po.